So ayun, nakapag-create na tayo ng IAM account natin. So this time, ang gamit ko ngayong account ay yung aking IAM account. So ito siya. Ayan, IAM account ko yan. Okay. So, what's next after that? Mag-create na tayo ng EC2 instance. So, ayan na siya. So, natakal na natin yung IAM service. Next naman yung EC2 service naman ni AWS. So, punta lang tayo ng EC2. Kung wala ka pang ganyan, search mo lang dito. Ayan, EC2. So, okay, pasok tayo dyan. Tapos, create sa instance. Then, ayan, launch instance. Okay. So, this time, papangalanan natin na name and tag daw si test EC2. Okay. So, next ay pili tayo kung anong image yung gagamitin natin. So, this time, dito na lang tayo sa familiar tayo, komportable tayo, Ubuntu. Ito yung sinasabi ko na nung ina-explain ko yung EC2, pwede ka mamili kahit anong gusto mo dyan, Windows, lahat naman yan may free tier pagkakaalam ko. So, wala pala. Server, puro server lang pag Windows, SQL Server. Yan. So, dito lang tayo. Ay, meron eh, no? Free tier eligible. Balik tayo, pakita ko sa inyo. Okay, no? Free tier. So, dapat lahat yan may free tier. So, Ubuntu. Yan, free tier. Ang gagamitin natin ay Ubuntu Server 24, which is pinaka-latest. Ang architecture natin is 64-bit, which is 886, x86. Ngayon, gaano kalaking compute power yung kailangan natin? So, ito yung sinasabi ko kanina, 1 CPU and 1 gig memory. So, pasok siya sa free tier. Ayan. So, meron kang 4, 16, 48, 96 CPU. Diba? So, dito lang tayo. 1 CPU and 1 gig memory. Okay? So, key pair. This time may mga key pair na ako pero papakita ko sa inyo. Gawa tayo ng bagong key pair. So, key pair, RSA. Anong pangalan ng instance natin? Test EC2. Ba? Test-EC2. So, ayan. So, RSA, ang gagamitin natin, test.-EC2. So, .pm for OpenSSH, kasi SSH ang gagamitin natin mamaya. Explain ko sa inyo yan later on. So, key pair. Ito na siya. Hindi pa lang zoom. Ayan na siya. Test ec2.pem. So, network settings. Network VPC default. Okay. Auto-assign public IP. Okay. Create security group. Allow SSH. So, ngayon wala ka pang security group. Pwede mo i-try yan. Yan. Allow SSH, allow HTTP, HTTP. Ayan. Tapos SSH mo anywhere mo lang muna. Turo ko rin sa inyo paano gawin secured yan. So, sa storage. Storage ay, sabi dito, free tier, eligible customers can get up to 30 gig. So, ayan. So, 30 gig tayo. Okay. That's it.
meron pa tong advanced details, tapos bababa ka lang, makikita mo user data. Pero turo ko din sa inyo yan kung para saan yung user data na yan. Okay? Launch instance. Diba? Ganun na lang kabilis. Hindi katulad dati na magkuha ka pa ng computer, setup mo pa, format mo pa, kung anong gusto mo OS. So, dito, ganyan na lang. So, ayun. Meron na tayong EC2 instance. So now, yung gagawin naman natin, ano na tayong EC2. Ang question naman is, paano naman natin siya i-access? Yung EC2 instance natin. So, meron tayong protocols na meron tayong mga protocols na ginagamit dito, which is ang tawag ay SSH. Okay, so turo ko sa inyo naman kung paano mag test ec2.pem. Turo ko sa inyo kung paano naman i-access to. Okay, gamit yung key na ginawa natin. So, kung naka-Mac ka, open mo yung terminal mo. Kung naka-Windows ka, pwede ka mag-PuTTY or pwede ka mag-WSL. Or, alam ko sa Windows 11, may terminal na din ang tinatawag. So, this time sa Mac. So, punta lang tayo kung nasan yung key kanina. Kita nyo ba? Punta lang tayo kung nasan yung key. Kita ba? Kita ba? So, nilagay ko na sa desktop yung sa akin. So, user sheet, punta tayo sa desktop. Ito siya. So, SSH-I yung key, then Ubuntu, since na Ubuntu yun, then input natin yung public IP dahil sa public tayo dadaan. Pwede rin sa private, pero next time na turo ko sa inyo kung paano yan. So sa public, so copy na lang natin, paste. Dapat makapasok mo siya dyan. So sabi, are you sure you want to continue connecting? Yes, no. Yes. Type natin yes. Yan. Anong sabi? Warning, unprotected private key file. Bakit siya unprotected private key file? So ibig sabihin yung key na ginagamit natin, yung permission niya is to open. Diba? So, kumbaga lalagyan natin ng permission yung key natin. So, paano naman yun? Connect. So, ito. Run this command if necessary to ensure your key is not publicly viewable. Okay? So, ang tatype daw ay chmod 400. Test ec2.pem yung pangalan ng key. Okay, so gawin natin. Let's go. Open natin yung terminal ulit. chmod 400 yung key. Yan. Tapos ganun ulit, ssh-i test-ec2.pem ubuntu, enter. So dapat pumasok na siya. So ayan na. Pasok na tayo sa EC2 instance natin. Ito siya. Private IP niya. So, check natin. IPA para makita yung IP. So, look back. Dito tayo sa yan. Sa interface na to. Ito yung IP niya. 172.31.22.750. So, ayun siya. Ayun. 172.
So, meron ka ng computer sa Singapore. Test natin kung may Google, may internet, ping.google.com. Ang bilis. Yan, no? So, ganun lang. Next video tayo, tuturo ko sa inyo kung anong next natin na gagawin dito. Marami na tayo, by this time, marami na tayong branches na pwedeng puntahan. Pwede tayo mag-create ng web app. Pwede nating pag-aralan yung in-depth according dito sa EC2. Pwede natin pag-aralan yung security. Pwede natin pag-aralan yung monitoring. Tuturo ko din sa inyo yan. So, ayun na muna for now. And next video tayo.